Sa mundo ngam nga anino etangam na, nilalang na hindi nakikita, mayroong nga taong piniling tumahak sa landas ng panganib upang magbigay liwanag sa kadiliman. Sila ang makapatid na Kael at Lito, nga manggagamot na ang kaalaman ay hindi nakmula sa mga modernong aklat, kundi sa mga sinaunang orasyon at lihim na ipinamana sa kanilang angkan. Si Kael, ang nakatatandang kapatid, ay isang taong kalmado at malalim mag-isip, bawat desisyon niya ay tinitimbang na mabuti, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapanatagan. Sa kabilang banda, si Lito, ang bunsong kapatid, ay may angking galing na kasabay ng kanyang kabataan, mabilis, malakas ang loob, ngunit madalas dalhin ng kapusukan at ng paknanais na patunayan ang kanyang sarili. Makaiba man ang kanilang katangian, iisa ang kanilang layunin, ang tumulong sa mga kaluluwang ginugulo ng kasamaan, isang gabing umulan, isang liham na walang pangalan ng nakpadala ang dumating sa kanilang munting tahanan. Nakapalob dito ang isang mapa at isang halaga ng pera na higit pa sa kanilang kinikita sa loob ng isang taon. Ang mensahe ay simple at direkta, humihingi ng tulong para sa isang misteryosong sakit na kumakalat sa liblib na barangay ng Maligaw, isang lugar na halos hindi na matatakpuan sa mapa at nababalot ng makuwentong kababalahan. Agad na naramdaman ni Kael ang isang panganib na hindi may paliwanag, isang malamig na agos ng alinlangan ang gumapang sa kanyang likuran. Para sa kanya, ang alok ay masyadong maganda para maging totu, at ang pera ay tilapain para sa isang mas malaking patibong. Ngunit para kay Lito, ito ang pagkataong kanilang hinihintay. Isang malaking misyon na susubok sa kanilang kakayahan at mag-angat sa kanilang antas. Kuya, isipin mo ang mamatutulungan natin, sabi ni Lito, ang mamatay nagnininging sa excitement. Ito na ang pagkakataon para ipakita na kaya nating harapin ang kahit anong hamon. Dahil sa pagpupumilit ng nakababatang kapatid at sa kabilang nga mabigat na damdamin, pumayag si Kael. Kinabukasan, habang papalubok ang araw, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay. Ang daan patungong Maligaw ay makitit at baku-bako. Napapaligiran ngang managlalakihang puno na, tilam nga higantang nakbabantay. Ang kanilang masanga ay bumubuongang isang madilim na bubong sa kanilang ulunan. Habang papalayo sila sa kabihasan, papalakas naman ang pakiramdam ni Kael na may mga matang nakamasit sa kanila mula sa kagubatan, mga matang hindi nakmula sa ordinaryong hayop. Ang hangin ay unti-unting lumalamig at ang katahimikan ay nababasak lamang ng kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang nga paa. Hindi pa man nila nararating ang kanilang destinasyon, nararamdaman na nilang ang barangay Maligaw ay isang lugar na may itinatagong lihim, isang kasamaan na mas malalim at masinaw na pa kaysa sa anumang kanilang nakaharap. Ang bawat hakbang nila ay isang pagpasok sa isang bangungot na matagal nang naghihintay ng gabagong biktima. Habang lumalalim sila sa pusot ng kagubatan, unti-unting nagbago ang paligid. Ang dating malawak na daan ay naging isang makitit na landas na halos lamunin na nga gumagapang na baging at matataas na damo. Ang sinangaro ay hirap nang tumago sa makapal na dahon ng managlalakihang puno na lumilihang isang malamlam at tilawalang hanggang dapit hapon sa ilalim nito. Ang karaniwang ingayng gubat, ang huning ang gaibon at kuliglik, ay napalitan ng isang katahimikang mabigat at nakakabingi. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip na nag-iwan ng maalinsangang pakiramdam sa kanilang balat. Kuya, sigurado ka bang ito pa rin ang tamang daan? Tanong ni Lito. Hindi may tago ang bahagyang kaba sa kanyang boses habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Kanina pa tayo naglalakad, parang wala namang katapusan ang gubat na ito. Hindi agad sumagot si Kael. Ang kanyang mamatay abala sa pagscan sa bawat sulok ng kanilang dinaraanan. Ang kanyang mapandama ay nakalerto sa anumang hindi pangkaraniwang kilos o tunok. Ito ang nasa mapa, Lito. Mahinang sagot niya. Pero mag-ingat ka, may kakaiba sa lugar na ito. Masyadong tahimik. Sinubukan ni Lito na pagaanin ang tensyon. Baka naman natatakot lang sa atin ang hayop dito, kuya. Alam mo na, dala natin ang bigat ng ating propesyon, biro niya. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mamata. Sa kanilang pagpapatuloy, napansin ni Kael ang kakatuwang marka sa balat ng mga puno, makalmot na malalalim at tila sinadya, hindi gawa ng ordinaryong hayop. Mayroon ding kakaibang amoy sa hangin. Isang halo ng mabulok na lupa at isang bagay na mas malansa na nakpapataas ng kanyang balahibo.
Huminto siya at hinawakan ang braso ni Lito. Ano iyon? Bulong ni Kyle. Pinakinggan ni Lito ang paligid. Sa simula ay wala siyang marinig kundi ang tibok ng sarili niyang puso. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ito, isang mahinang kaluskos sa mga halamanan sa kanilang kaliwa. Sunod-sunod, dumarami. Baka usalang sabi ni Lito, ngunit hinikpitan na niya ang hawak sa maliit na anting-anting na nakasabit sa kanyang lik. Umiling si Kyle. Hindi, masyadong marami. At mula sa kadiliman ng gahalaman, lumabas ang unang pares ng mga mata. Dalawang maliit na tuldok na pula, nakniningas na parang baga. Sinundan ito ngang isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong paligid nila ay napuno ngang daan-daang kumikinang na pulang mata. Kasabay nito ang paglabas ng mga nilalang na nakmamayari sa mga matang iyon. Madaga, ngunit hindi ito mga ordinaryong daga. Sila ay kasinlaking malalaking pusa. Ang kanilang nga balahibo ay marumi at gusot. Ang kanilang manguso ay may matatalas na pangil na kumikinang sa dilim. At ang kanilang mabuntot ay mahahaba. At walang balahibo na parang latigo. Ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang kanilang makilos. Hindi sila gumagalaw na parang mahayop na walang isip. Sila ay organisado. Dahan-dahang pumapalibot sa kanila na parang isang hukbo. Ang kanilang mapulang mata ay nakatiti sa kanila ng may talino at matinding galit. Diyos ko! Bulong ni Lito. Ang kanyang kapusukan ay biglang naglaho at napalitan ng purong takot. Anong klaseng nga halimaw ito? Nakatitigan ang makapatid. At sa isang iglap, sabay silang gumalaw. Makatalikot sila ngayon. Handa para sa paparating na pag-atake. Walang anumang hudyat. Ang magadaga ay sabay-sabay na sumugot. Ang katahimikan ng gubat ay biglang napuno ng kanilang manakakakilabot na pag-atungal at ng tuno ng kanilang makuko na kumakaluskos sa lupa. Lito, rasyon ng proteksyon. Ngayon na! Sigaw ni Kael. Habang si Kael ay nagsimulang gumikas ng mga sinaunang salita. Ang kanyang boses ay kalmado at matatak sa kabila ng kaguluhan. Isang bahagyang nakikitang harang ng enerhiya ang pumalibot sa kanila. Ang maunang daga na sumapok dito ay tumilapon, ngunit ang puwersa ng karamihan ay masyadong malakas. Hindi nagtagal, ang harang ay nagsimulang makaroon ng lamat. Si Lito naman, sa kanyang paknanais na lumaban, ay sumigaw ng isang maikling orasyon at iwinasiwas ang kanyang kamay. Isang maliwanag na liwanag ang sumabok mula sa kanyang palat, na pansamantalang bumulak sa mga daga sa kanyang harapan, ngunit ang kanilang bilang ay hindi nauubos. Para sa bawat isang natutumba, may tatlong pumapalit. Ang maito ay tuso. Ang ilan ay nagtangkang umakyat sa mga puno upang umatake mula sa itaas, habang ang iba ay nagsimulang magukay sa lupa upang sirain ang kanilang pundasyon. Isang daga ang nakalusot at mabilis na kumagat sa binti ni Lito. Napasigaw siya sa sakit at galit. Agad niya itong sinipapalayo, ngunit ang sugat ay malalim. Kuya! Hindi natin sila kaya! Sigaw ni Lito. Ang dugo ay nagsisimula ng bumasa sa kanyang pantalon. Alam ni Kyle na tama ang kanyang kapatid. Ang kanilang enerhiya ay naubos na. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mas malakas. Ipinikit niya ang kanyang mamata. Hindi pinapansin ang madagang kumakalmot na sa harang sa kanyang likuran at nag-focus. Inalala niya ang isang mapanganib na orasyon na itinuro sa kanya ng kanilang lolo. Isang orasyon na kumukuha ng lakas mula sa mismong lupa. Lupa, hangin, at kaluluwa ng gubat. Pakinggan niyo ang aking panawagan. Itaboy ang kadilimang ito. Ang malakas niyang siga. Itinukot niya ang kanyang palat sa lupa. Isang malakas na enerhiya ang biglang dumaloy mula sa lupa patungo sa kanyang katawan na halos ikapanghina niya. Pagkatapos, isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabok mula sa kanilang kinatatayuan, kasabayng isang malakas na ugong na yumanik sa buong gubat. Ang lahat ng daga na naabot ng liwanag ay sumigaw sa tila matinding sakit. Ang kanilang nga katawan ay umusok na parang nasusunog. Sa isang iglap, sila ay nakandara pa sa pagtakas, nakunahan pabalik sa kadiliman kung saan sila nanggaling, hanggang sa wala nang natira kundi ang katahimikan. Huminga ngang malalim si Kyle at napaluhod. Ang kanyang lakas ay halos maubos. Agad siyang dinaluhan ni Lito
na ngayon ay iniinda ang sakit sa kanyang binti. Ang paligid nila ay puno nga nasuno na marka sa lupa, at ang hangin ay may amoy nga nasusuno na balahibo. Ayos ka lang kuya? Tanong ni Lito. Ang boses ay nanginginig pa rin. Tumango si Kael, dahan-dahang tumayo. Gagamutin natin iyang sugat mo. Kumuha si Kael ng ilang dahon mula sa kanyang supot. Ninuya ito! At idinura sa sugat ni Lito bago ito tinalian ng isang pirasong tela. Anong klaseng manilalang iyon? Muling tanong ni Lito. Ang kanyang mata ay puno pa rin ng takot habang nakatingin sa direksyon kung saan naglaho ang madaga. Tumingin si Kyle sa madilim na landas sa kanilang harapan. Ang daan patungong maligaw. Ang kanyang muha ay seryoso. At ang kanyang na mata ay nagpapakita ng isang bagong determinasyon. Hindi ko alam Lito. Pero isa lang ang sigurado ako. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mababa at punong babala. Ang ipinatawag sa atin sa maligaw ay hindi isang ordinaryong sakit. Ito ay isang sumpa. At mukhang ang madaga na iyon ay ang maunang bantay pa lamang nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit ngayon, ang bawat anino ay tila may nagtatagong panganib at ang bawat kaluskos ay nagdudulot ng panibagong kaba. Ang kanilang misyon ay hindi na lamang tungkol sa panggagamot. Ito ay naging isang laban para sa kanilang sariling kaligtasan. Pagkatapos ng oras pang paglalakad sa ilalim ng nagbabantang katahimikan ng gubat, natanaw na rin nila sa wakas ang bukana ng Barangay Maligaw. Isang sira-sirang arko na gawa sa kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang masalitang Maligaw ay halos hindi na mabasa, natatakpan ng lumot at mga baging, walang sigla, walang buhay. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Kael habang tinataha nila ang pangunahing daan ng baryo na gawa sa pinatigas na putik. Ang mabahay ay gawa sa luma at nangingitim na kahoy. Ang karamihan ay may mabintanang sarado na parang mamatang natatakot tumingin sa labas. Ang ilang nga residente na kanilang nakasalubong ay nagiwas ng tingin. Ang kanilang nga muka ay blanko at walang emosyon. At nang mamadaling pumasok sa kanilang nga tahanan na parabang ang presensya nga madayuhan ay isang masamang pangitain. Ang buong lugar ay nababalot ng isang hindi may paliwanag na kalungkutan at takot. Ang hangin ay mabigat. Dala ang amoy ngang, basang lupa at nabubulok na halaman. Parang baryong na mamulto, bulong ni Lito. Habang mahigpit na nakahawa sa kanyang kapatid, ang kanyang tapang kanina sa gubat ay napalitan na ng isang malinaw na pagkabalisa. Saan kaya tayo makakahanap ng matutuluyan dito? Sinubukan ni Kael na magtanong sa isang matandang babae na nawawali sa harap ng kanyang bakuran. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis itong pumasok sa loop at isinara ang pinto ng malakas. Sa huli, isang batang lalaki na nakatayo sa may kanto ang tahimik na itinuro, ang isang malaking bahay sa dulo ng kasada bago ito tumakbo palayo na parang nakakita nga aswang. Iyon na marahil ang paupahan. Ang tanging gusaling, may 2 palapak sa buong baryo. Ang bahay ay dating maganda. Iyon ay sigurado. Ngunit ngayon, ang pintura nito ay tuklap-tuklap na. Ang malawak na hardin sa harapan ay tinubuan na ng matataas na damo. At ang mga bintana sa itaas na palapak ay nagtatakpan ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Tila ito inabandona na? Kung hindi lang sa isang maliit at malamlam na ilaw mula sa isang lampara na nakmumula sa bintana sa ibaba. Nakalangan silang lumapit. Ang bahay ay nagpapalabas ng isang aura ng kalungkutan na mas matindi pa kaysa sa buong baryo. Ngunit wala silang pagpipilian. Pagod na sila, gutom, at ang binti ni Lito ay kailangan ng may pahinga. Bago pa man makakatok si Kael sa malaking pinto na gawa sa nara, dahan-dahan itong bumukas ng may mahinang langit ni. Sa likod nito ay isang babae. Nakatayo na parang anino sa madilim na pasilyo. Ito na marahil si Elena. Ang kanyang balat ay sobrang putla na parabang hindi pa ito nasisikatan ng araw, na lalong nagpapatingkat sa itim niyang buho na nakalugay hanggang baywang. Ang kanyang nga mata ay malalaki at malulungkot, tila may pasa na kalungkutang hindi kayang isalarawan ng mga salita. Payat ang kanyang pangangatawan, at bawat sandali ay binabali itong isang tuyo, at mahinang pag-ubo na nakmumula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Kayo na marahil ang nga manggagamot, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong, ngunit umalingaw-ngaw ito sa nakabibinging katahimikan ng bahay. Hindi siya nagtanong. Para bang sigurado na siya at kanina pa sila hinihintay, tumango si Kael.
Kami nga. Naghahanap kami nga matutuluyan ngayong gabi. Pumasok kayo, sabi ni Elena, at tumalikod ito para akayin sila sa loob. Ang loob ng bahay ay mas nakakakilabot kaysa sa labas. Ang mga muebles ay malalaki at antigo, ngunit lahat ay nababalutan ng puting tela na puno ng alikabok. Ang sahig na kahoy ay lumalangitnik sa bawat hakbang nila. May amoy ng lumang kahoy, amak, at isang bagay na hindi matukoy ni Kael. Isang bagay na matamis ngunit kasuklam-suklam. Sa isang pader ay may nakasabit na isang malaking painting ng isang babaeng kahawig ni Elena. Ngunit sa larawan, ang babae ay masaya at malusok, na lalong nagpatingkat sa kawaawang kalagayan ng kanilang kasalukuyang kaharap. Ang mga mata sa painting ay tila sumusunod sa bawat galaw nila. Inakay sila ni Elena sa isang malawak na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Ang bawat baitang ay tila may sariling hinaing. Dito ang inyong silid, bulong ni Elena, at binuksan ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang silid ay simple lang. May 2 kama, isang maliit na mesa, at isang bintana na nakatanaw sa madilim na gubat sa likod ng bahay. Ang alikabok ay makapal din dito na nagpapakitang matagal na itong hindi nagagamit. Salamat, sabi ni Kael. Inabot ni Elena ang isang lumang susi. Ang kanyang nga daliri ay sobrang lamig nang dumampi ito sa kamay ni Kael, na nakdulot ng biglaang pangingilabot sa kanya. Bago umalis si Elena, huminto ito sa may pintuan. Mag-ingat kayo sa gabi, sabi niya nang hindi lumilingon. Ang mapader dito ay may mga tainga, at ang bubong, may mga paa, at tuluyan na siya naglakad palayo. Ang tunog lamang ng kanyang mahinang pag-ubuang naiwan sa pasilyo, ikinandado ni Kyle ang pinto. Si Lito, sa sobrang pagod at sakit ng binti, ay agad na bumaksak sa kama at hindi naktagal ay nakatulog na ng mahimbing. Ngunit si Kyle ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Elena ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Pinakikiramdaman ang buong kabahayan. Ang katahimikan ng gabi ay mas mabigat kaysa sa gubat. Pakalipas ng ilang oras, nagsimula ang natunog. Sa simula ay isang mahinang kalmot lang mula sa kisame. Binaliwala ito ni Kael. Iniisip na baka isa lang itong maliit na daga. Ngunit ang kalmot ay lumakas. Sinundan ito ng isang tuno na parang may mabigat na bagay na kinakalatkat sa bubong. Bumangon si Kael, dahan-dahang lumapit sa bintana, ngunit wala siyang makita kundi ang kadiliman at ang maanino nga puno. Pagkatapos ay narinig niyang mayapak. Hindi ito mayapang tao. Mas mabigat, at bawat hakbang ay may kasamang tunong matutulis na kuko na kumakaskas sa yerong bubong. Tila may isang malaking nilalang na naglalakad sa itaas nila, paikot-ikot, direkta sa ibabawang kanilang silid. Ang tunog ay nakakabali. Isang mabagal at sinadyayang paglalakad na nakpapahiwatik ng isang nakbabantang presensya. Huminto ang paglalakad. Napalitan ito ngas malakas na pagkalmot, na parabang may isang bagay na desperadong sinusubukang pumasok. Narinig pa ni Kael ang isang mahinang pag-ungol, isang tunog na hindi galing sa lalamunan ng anumang kilala niyang hayop. Ito ay isang tunog ngutom at galit. Tumingin siya kay Lito, na mahimbing pa ring natutulog, hindi alam ang panganib na nasa itaas lamang nila. Hindi natulog si Kael ng gabing iyon. Nanatili siyang nakaupo, nakikinig sa mga nakakakilabot na tunog, habang hawak ang isang maliit na krusipiho. Ang babala ni Elena ay totoo. Ang panganib na kanilang tinakasan sa gubat ay hindi naiwan doon. Nakasunod ito sa kanila, at ngayon, ito ay nasa kanilang bubong, naghihintay. Ang unang sinang maputlang araw ay dumaan sa maruming salaming ng bintana, ngunit hindi nito nagawang itaboy ang lamig at dilim na naiwan. Ngang gabi sa loop ng silit, si Kael ay gising buong makdamak, nakaupo sa isang silya malapit sa bintana. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa kawalan, habang ang kanyang isip ay paulit-ulit na binabalikan ang nga nakakakilabot na tunok mula sa bubong, ang mabibigat na yapa, ang pakalmot na mga kuko, ang pakungol. Lahat ng iyon ay malinaw pa rin sa kanyang pandinig. Ang panganib sa lugar na ito ay hindi natutulog. Nagising si Lito na may kasamang daing. Ang sakit sa kanyang binti ay mas matindi ngayon. Ang paligid ng sugat ay bahagyang namamaga. Bumangon siya at nakita ang kanyang kapatid. "Kuya, hindi ka ba natulog?" Tanong niya. Ang boses ay medyo paos pa. Mukha kang pinaglamayan. "Huwag mong sabihing binantayan mo ako buong gabi?"
Tumingin si Kyle sa kanya, ang kanyang nga mata ay pagod ngunit alerto. May kasama tayo sa bahay na ito, Lito. At hindi ko tiyak kung tao ba ito. Kumunot ang noo ni Lito. Ano bang pinagsasabi mo, kuya? Si Aling Elena? Mukhang ang may sakit, pero hindi naman siguro siya masamang tao. Hinilot ni Kyle ang kanyang sentido. Hindi ko alam. Basta mag-ingat tayo. Tumayo si Lito. Iniinda ang binti. Kailangan kong linisin ulit itong sugat ko bago pa ito maimpeksyon. Akin na nga yung supot natin. Kukunin ko yung espesyal na gamot na halaman. Lumapit siya sa kanilang pangunahing bag. Isang malaking supot na gawa sa makapal na tela kung saan nakalagay ang lahat ng kanilang mahahalagang kagamitan. Ngunit pag-angat niya rito, napansin niya agad ang pakakaiba. Teka, sabi niya habang paulit-ulit na inaalok ang bag. Bakit parang ang gaan nito? Mabilis na lumapit si Kyle. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Inilatak nila ang bag sa sahig at binuksan ito. Ang kanilang nga damit ay naroon pa, pati na ang ilang piraso ng pagkain. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay wala na. Ang makapal na aklat na balat na naglalaman ng lahat ng kanilang orasyon. Ang libreto na ipinamana pa sa kanilang ang kanilang nga ninuno ay nawawala. Ang mapinabanal na punyal, ang mga anting-anting, ang mga espesyal na bato at halamang gamot, lahat ay naglaho. Tila pinili at kinuha ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang kapangyarihan. Ang tanging natira na may halaga ay ang isang maliit na boteya ng bendita. Hindi maari. Sigaw ni Lito, ang kanyang muka ay namula sa galit. Hinaluhak niya ang buong bag. Tinapon ang nga damit sa sahig, umasang nakamali lang siya. Ngunit wala, ninakawan sila. Yung babaeng iyon, si Elena. Ang boses ni Lito ay umalingaw-ngaw sa silid. Sigurado akong siya ang may gawa nito habang natutulog tayo. Lapas tangan. Susugurin na sana niya ang pinto nang pigilan siya ni Kyle. Teka lang, Lito. Mag-isip ka. Mag-isip. Kuya, ninakawan tayo. Wala na sa atin ang lahat. Paano na tayo lalaban? Paano tayo manggagamot? Kailangan nating bawin iyon sa kanya. Nakakandado ang giping to buong gabi, Lito. Ako mismo ang nasara, mariing sabi ni Kyle. Habang sinusuri ang kandado at ang paligid ng pinto, walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang sirang bintana. Paano siya nakapasok dito? Napahinto si Lito. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pakalito at pagkatapos ay ng takot. Kung hindi sinira ang pinto, paano nakuha ang kanilang magamit? Ang masalita ni Elena ay bumalik sa isip ni Kyle. Ang mapada dito ay may matainga. Kailangan natin siyang mahanap. Kailangan nating makausap si Elena, desididong sabi ni Kyle. Lumabas sila ng silid at bumaba sa hagdanan. Ang bahay ay mas tahimik pa kaysa kagabi. Walang senyales ni Elena. Ang amoy nga alikabok at pagkabulok ay tila mas matindi ngayon sa liwanag ng araw. Aling Elena, tawag ni Lito. Ang kanyang boses ay nagbabons lang pabalik mula sa mapader. Aling Elena, magpakita kayo. Walang sumasagot. Habang nakatayo sila sa gitna ng sala. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Isang pinto mula sa gilid na marahil ay patungo sa kusina ang biglang bumukas. Ngunit hindi si Elena ang lumabas. Isang babae na ibang-iba sa kanya ang pumasok. Siya ay may katabaan. Ang kanyang pisngi ay mamula-mula at ang kanyang mga kilos ay mabilis at punong enerhiya. May dala siyang isang basket ng magulay. Huminto siya nang makita ang makapatid. Ang kanyang palakaibigang muka ay agad na napalitan ng pagtataka at pagkatapos ay nang hinala at galit. Sino kayo? Matigas niyang tanong habang mahigpit na hinawakan ang hawakan ng kanyang basket na parabang isa itong armas. Anong ginagawa ninyo sa loob ng bahay ko? Pumasok kayo para magnakaw, ano? Agad na umalma si Lito. Hindi kami magnanakaw. Kami pa nga ang ninakawan. Ngunit pinigilan siya ni Kyle na humakbang pasulong ng may pag-ingat. Pasensya na po, ginang. Hindi po kami masamang tao. Pinatuloy po kami dito kagabi ngang nangalagang ang paupahan, si Aling Elena. Ang pangalang Elena ay nakdulot ng kakaibang reaksyon sa babae. Ang galit sa kanyang muha ay bahagyang nawala at napalitan ng isang malalim na pagkalito. Elena? Sinong Elena? Ako si Isabel. Ako ang may-ari ng bahay na ito at walang ibang taong nakatira dito. Pero imposible po, giit ni Kyle.
Isang babae po maputla, payat, laging umuubo. Siya po ang nagbukas ng pinto para sa amin. Siya ang nagbigay sa amin ng silit sa itaas. Habang inilalarawan ni Kyle si Elena, ang mukha ni Isabel ay unti-unting namumutla. Ang basket na hawak niya ay nabitawan niya at ang magulay ay gumulong sa maruming sahig. Ang kanyang mata ay nanalaki sa takot. Hindi maaari. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin siya sa hagdanan. Pagkatapos ay sa makapatid na parabang nakakita siya ng multo. Ang babaeng inilalarawan ninyo, kilala ko siya. Huminga siya ng malalim, tila nakipon ng lakas ng loob. Siya nga si Elena, ang dati kong kasama dito sa bahay. Pero imposible kayong makausap. Bakit po? Tanong ni Lito. Tumingin si Isabel sa kanila, ang kanyang mata ay puno ng takot at awa. Dahil matagal na siyang patay. 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay siya. Isang gabi, natakwan na lang siyang walang buhay sa mismong silid na tinulugan ninyo. Ang salita ni Isabel ay parang isang malakas na suntok na napatigil sa mundo ng makapatid. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kabahayan. Ngunit ngayon, ito ay punong isang katotohanang mas nakakakilabot pa kaysa sa kanilang nga pinakamasamang imahinasyon. Hindi lang sila ninakawan, sila ay pinatuloy, kinausap at nilinlang ng isang nilalang na hindi nakabilang sa mundo nga buhay. Sila ay walang armas, walang kaalaman sa kanilang kalaban, at nakakulong sa isang baryo na ayaw sa kanila, sa isang bahay na minumulto. Ang kanilang misyon sa panggagamot ay naging isang desperadong paghahanap ng kasagutan sa isang misteryong mas madilim pa kaysa sa gabi. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila mas kumapal at mas nanlamig pa katapos ng mga salita ni Isabel. Si Kyle at Lito ay natigilan. Ang kanilang maisip ay pilit na pinoproseso ang isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng lohika. Isang multo. Isang multo ang nakpatuloy sa kanila. Isang multo ang kanilang nakausap at marahil. Isang multo rin ang naknakaw ang kanilang kapangyarihan. Hindi. Unang nakabawi si Lito, ang kanyang boses ay isang pilit na bulong. Nagsisinungaling ka. Imposible iyan. Ngunit ang takot sa mga mata ni Isabel ay hindi may kakaila. Ito ay toto at dalisay. Naantanda itong krus sa kanyang dibdib. Sinasabi ko sa inyo, umalis na kayo dito. Nanginginig niyang sabi. Mula nang mamatay si Elena sa lugar na ito, isinara ko na ang paupahan. Ngunit ngayon, dahil sa inyo, tila bumalik siya. Kayo ang may dala ng kamalasan. Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat. Itinuturo niya ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Para sa kanya, ang makapatid ay hindi na mga biktima, kundi mga mitsa na muling nakpaapoy sa isang matagal nang natutulok na lagim. Pero wala kaming mapupuntahan. Katwiran ni Kyle, sinusubukang manatiling kalmado sa kabilang sarili niyang pakalito. Ninakawan kami. Wala kaming gamit. Wala kaming pera. Kailangan lang namin ng lugar na wala akong pakialam. Putol ni Isabel. Problema ninyo na yan. Ang mahalaga ay makalis kayo sa pamamahay ko. Ayokong maging bahagi ng anumang kababalahang dala ninyo. Sa gitnang kanilang mainit na pagtatalo, isang malakas na kalabog ang umaling aungaw mula sa isang saradong pinto sa ilalim ng hagdanan. Ang pinto ng bodega. Lahat sila ay biglang napatahimik. Nakatinginan sila. Ang kanilang mahininga ay tila nahinto. Ang tunok ay parang may natumbang malumang gamit na sinundan ng isang mahinang ungol. Ang takot sa mukha ni Isabel ay lalong tumindi. May tao diyan. Halos pabulong niyang sabi. At umatras siya nga ilang hakbang. Ang kanyang nga mata ay nakatutok sa pinto ng bodega na parabang anumang sandali ay may halimaw na lalabas mula ron. Ang unang naisip ni Kyle ay isa ito sa mga dambuhalang daga na kanilang nakalaban. Ngunit ang ungol ay tunok tao. Nagbigay siya ng senyas kay Lito na manahimik. Sa kabila ng pagtuto ni Isabel, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Kumuha siyang isang mabigat na kandila mula sa isang mesa para gawing pansamantalang pamalo. Huwag, pigil ni Isabel. Baka kung ano iyan. Ngunit hindi nakinig si Kyle. Maingat niyang pinihit ang lumang doorknob at marahang itinulak ang pinto. Isang alon ng amoy na alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila.
Ang look ng bodega ay madilim. Natatabunan ng nga sapot ng gagamba at puno nga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting kumot na nagbibigay dito ngang isang sementeryo ngang manakalimutang bagay. Sa una ay wala silang makita. Ngunit pagkatapos ay may narinig silang isang mahinang pagigbi mula sa isang sulok sa likod ng isang tumba-tumbang aparador. Itinaas ni Kael ang isang lamparang dagaas na kanyang nakuha. Ang liwanag nito ay tumama sa isang anyo ng tao, isang binatang lalaki na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang matuhod. Siya ay payat, ang kanyang damit ay marumi at punit-punit, at ang kanyang mukha ay nababalot ng dumi at luha. Ang kanyang mga mata, nang tamaan ng liwanag, ay nanlaki sa sobrang takot. Huwak, sigaw ng binata. Itinaas ang kanyang makamay na parabang poprotekta sa sarili. Huwak ninyo akong kunin! Parang awa niyo na. Hindi ako sasama sa matandang iyon. Agad na ibinaba ni Kael ang lampara para hindi ito masilaw. Kaibigan, huminahon ka, mahinahon niyang sabi. Hindi ka namin sasaktan. Hindi kami mga kaaway. Ngunit ang binata ay puno ngang pagdududa. Paano ako makakasiguro? Lahat ng tao sa baryong ito ay sunod-sunuran sa kanya? Kanino? Tanong ni Lito. Para patunayan ang kanilang sitwasyon, ipinakita ni Kael ang kanilang walang lamang bag. Tingnan mo, biktima rin kami. Kagabi lang, pinatuloy kami sa bahay na ito. At pagising namin, wala na ang lahat ng aming gamit. Dahan-dahang napansin ng binata ang desperasyon sa mukha ng makapatid. Nakita niya ang sugat sa binti ni Lito. Unti-unti, ang takot sa kanyang mga mata ay nabawasan at napalitan ng isang pagod na pakilala. Kayo rin, nilinlang din kayo ng babaeng iyon? Tanong niya. Ang boses ay basak. Tumango si Kael. Ang maputlang babae na laging umuubo. Tinulungan nilang tumayo ang binata at inalalayan palabas ng bodega. Si Isabel ay nakatingin lang, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kusina, binigyan nila ang binata ng isang basong tubig na ininom nito ng nakmamadali. Ako si Marco, sabi niya pagkatapos. Isa akong seminarista. Ikinuwento ni Marco ang kanyang karanasan at habang nagsasalita siya, tila ba ang sariling kwento ni Kael at Lito ang kanyang inulit. Isang liham na may kasamang malaking donasyon para sa kanilang seminaryo, isang misyon para magbigay ng tulong espiritual sa maligaw. Pagdating niya, sinalubong din siya nga maputla at malungkot na si Elena. Pinatuloy sa isang silid. At sa kanyang pagising, ang kanyang Biblia, rosaryo, at lahat ng boton ng agwa bendita ay naglaho na parang bula. Nagtago ako sa bodega ng mapagtanto kong may mali. Patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala. Mula sa isang maliit na butas doon, nakita ko ang mabagay. Mabagay na hindi dapat makitang tao. Ano ang nakita mo? Tanong ni Kael. Ang problema sa lugar na ito ay hindi ang multo ni Elena, bulong ni Marco. Tila takot na may ibang makarinig. Mas malala pa, siya ay isang payin lamang. Ang tunay na kumukontrol sa buong baryo ay isang matanda. Tinatawag nila siyang Mang Damian. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Kael ang biglaang pagbabago sa mukha ni Isabel. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa takot niya sa multo ang gumuhit dito. Si Mang Damian, mahinang ulit ni Isabel. Ipinagpatuloy ni Marco ang kanyang kwento. Nakita ko siya isang gabi, sa liwanag ng buwan. Nakatayo siya sa gitna ng bukit at sa paligid niya, ang nga daga, ang nga dambuhalang daga. Kinakausap niya sila na parang mga alaga niyang aso at sumusunod sila sa kanya. Sila ang kanyang mamata at tainga. Sila ang kanyang hugbo. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang pinakanakakatakot na kanyang nasaksihan. May isang pamilya na sinubukang tumakas sa baryo. Nakita ko sila mula sa bintana ng bodega. Ngunit bago pa sila makalayo, lumabas ang daga mula sa lahat ng dako. Pinalibutan nila ang pamilya. At si Mang Damian, nakatayo lang siya sa malayo, nanunod, habang ang naalaga niya ay kinalatkat ang makawaawang tao papasok sa kadiliman ng gubat. Wala na akong narinig pagkatapos kundi ang kanilang mahiyawan. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Ang kwento ni Marco ay nagbigay ng isang nakakatakot na mukha sa kasamaang bumabalot sa maligaw. Hindi sila nakikipaglaban sa isang naliligaw na kaluluwa, kundi sa isang makapangyarihang,
mangkukulam o isang nilalang na may kontrol sa isang hukboeng mahalimaw. Tumingin si Kaal kay Isabel na ngayon ay nakasandal sa pader, maputla at nanginginig. Ngayon ay intindihan mo na ba? Sabi ni Kaal. Kung itataboy mo kami, sa kanila mo kami itinatapon. Ay kapanalaman ni Mang Damian na may madayuhang nakapasok sa kanyang teritoryo? Sa tingin mo ba ay hahayaan kaniya? Ang lohika sa mga salita ni Kaal na sinamahan ng takot na dala ng kwento ni Marco ay tumama kay Isabel. Ang pagtataboy sa kanila ay hindi magbibigay sa kanyang kaligtasan. Bakus, ito ay maglalagay sa kanya sa mas malaking panganib. Huminga siya ng malalim. Sige, pinal na sabi niya. Maaari kayong gumanatili. Pero dito lang kayo sa bodega. Huwag kayong gagawa ng anumang ingay. Huwag kayong magpapakita kahit kanino. Dahil kapanalaman ni Mang Damian na tinutulungan ko kayo, hindi lang kayo, kundi pati ako, ay magiging pagkain ng kanyang nga alaga. Nakatinginan ang tatlong binata. Sila ngayon ay makakasama sa panganib, nga bilanggo sa isang bahay sa loob ng isang mas malaking kulungan na tinatawag na maligaw. May bago silang kakampi at bagong kaalaman, ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot. Sila ay walang armas, walang kapangyarihan, at ngayon, alam na nila kung sino ang kanilang tunay na kauwi. Isang mga ngaso na ang buong baryo ang nagsisilbing bitag. Ilang araw ang lumipas na tila isang walang katapusang gabi sa loob ng madilim at maalinsang ang bodega. Ang tatlong binata ay namuhay sa anino ng takot. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagdudulot ng panibagong alon ng kaba. Ang kanilang kaunting pagkain ay paubos na. At ang pakauhaw ay nagsisimula ng manuyo sa kanilang malalamunan. Ang bodega na nagsilbing kanilang kanlungan ay unti-unti nang nagiging kanilang kulungan at kung magpapatuloy ito, ang kanilang magiging libingan. Si Lito ang pinakaapektado. Ang kanyang likas na pagiging aktibo ay hindi sanay sa pagkakatigil sa isang lugar. Paulit-ulit siyang naglalakad sa maliit na espasyo na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang kanyang pakainip ay unti-unting nagiging desperasyon. Hindi na ako makakatagal dito. Kuya, sabi niya isang hapon. Ang kanyang boses ay puno ng pakabigo. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban kaysa maghintay dito na mamatay sa gutom. Si Kyle, bagamat pagod at nag-alala, ay pilit na pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Kailangan nating mag-isip, Lito, isang maling galaw lang, at matutunton nila tayo. Si Marco naman ay tahimik lang sa isang sulok. Mahigpit na nakayakap sa isang lumang piraso ng kahoy na hinugis niyang krus. Ang kanyang malabi ay walang tigil sa pakbulong ng madasal. Isang gabi, habang ang kadiliman sa labas ay halos ganap na, bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Isabel. Dala ang isang maliit na lampara at isang bangangang tubig. Ngunit may kakaiba sa kanya ngayon. Ang karaniwang takot sa kanyang nga mata ay napalitan ng isang determinadong kislap. May naisip akong paraan, bulong niya. Ang kanyang boses ay apurado. May paraan para makatakas kayo. Agad na nabuhayan ng paasa ang tatlo. Lumapit sila sa kanya. Paano? Tanong ni Lito. May isang lagusan sa ilalim ng bahay na ito. Paliwanag ni Isabel. Ginawa pa ito ng lolo ko noong panahon ng digmaan. Nakatago ito at matagal nang nakalimutan. Ang labasan nito ay sa kabilang bahaging gubat, malayo na sa baryo. Ito lang ang tanging paraan para makaalis kayo ng hindi nakikitangang nga mata ni Mang Damian. Isang sinangang pag-asa ang sumilay sa madilim na bodega. Ngunit para kay Kael, ang pag-asang ito ay may kasamang anino ang pagdududa. Masyadong maganda para maging toto. Bakit ngayon mo lang ito sinabi sa amin, Isabel? Tanong niya. Ang kanyang nga mata ay maingat na pinakaaralan ang bawat kilos ng babae. Tila natigilan si Isabel sa tanong. Dahil natatakot ako. Sagot niya, umiwas ng tingin. Pero mas natatakot ako sa kung anong mangyayari kapag nanatili kayo dito. Kagabi, nakita ko ang isa sa manggadambuhalang daga na paikot-ikot sa bakuran. Alam kong naamoy na nila kayo. Papasok at papasok sila dito. Kailangan niyo nang umalis. Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit hindi pa rin mapalagay ang loob ni Kael. Ngunit si Lito ay ganap nang nakumbinsi. Kuya, ito na iyon? Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Sabi niya, hinawakan ang balikat ng kanyang kapatid. Wala na tayong oras para mag-isip pa.
Kailangan nating magtiwala sa kanya. Lito, makdahan-dahan ka, babala ni Kael. Hindi natin alam kung ligtas ba ang lagusan na iyan. Paano kung isa itong patibong? Dito nakbago ang kilos ni Lito. Isang kakaibang tigas ang lumitaw sa kanyang boses. Patibong? Kuya, ano pa bang mas masahol na patibong kaysa dito? Sigaw niya. Ikinumpas ang kamay sa paligid ng bodega. Mamamatay tayo dito. Gutom o kinain ng ngadaga. Pareho lang iyon. Si Isabel na lang ang pag-asa natin. At ngayon ay pinakdududahan mo pa siya. Huwag mong sabihing naduduwa ka na. Natigilan si Kyle sa sinabi ngang kapatid. Hindi kailanman naksalita sa kanya si Lito ng ganon. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng panatisismo na hindi niya gusto. Tumingin siya kay Marco. Na nakibit balikat lang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pakalito sa pagitan ng pag-ingat ni Kyle at ng desperasyon ni Lito. Sa huli, dahil sa pressure mula sa kanyang kapatid at sa katotohanan, wala na nga silang ibang pagpipilian. Bumigay si Kyle. Sige, sabi niya nang may kabigatan sa puso. Gagawin natin. Pangunahan mo kami, Isabel. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa malabi ni Isabel bago ito mabilis na nawala. Inakay niya sila sa pinakasulok ng bodega at itinulak ang isang lumang kabinet. Sa likod nito ay isang tabla sa sahig na may bakal na argolya. Makatuwang nilang itinaas ito na nagbunyang ang isang madilim na butas na may hagdan ng bato pababa. Ang amoy na nakmula rito ay masangsang, isang halongang amak at basang lupa. Ako ang mauna, sabi ni Isabel. Kinuha ang lampara. Sumunod lang kayo sa akin at huwag kayong gagawa ng ingay. Isa-isa silang bumaba sa kadiliman. Ang lagusan ay makitit at mababa. Kailangan pa nilang yumuko habang naglalakat. Ang nga pader ay basa at madulas. At ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa kung saan at ang kanilang sariling makinakabahang pahinga. Naglakat sila sa tila walang katapusang kadiliman. Ilang beses na may mga maliliit na nilalang na mabilis na dumaan sa kanilang mapaa na nagdulot ng maliliit na sigaw mula kay Marco. Si Kyle ay nanatiling alerto. Ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa isang maliit na piraso nang bakal na handa niyang gamitin bilang sandata. Si Lito naman ay tahimik na nakasunod. Ang kanyang kakaibang determinasyon kanina ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ng ilang minuto, ang makitit na lagusan ay biglang lumawak at pumasok sila sa isang mas malaking silid na parang isang kuweba. Ang sahig ay lupa pa rin at ang hangin ay mas mabigat dito. Sandali lang, sabi ni Isabel, itinaas ang kanyang lampara. Parang may 200 dito. Titignan ko lang kung alin ang tama. Humakbang siya palayo sa kanila, papunta sa isang madilim na bahagi ng kuweba. Naghintay sila Kyle, Lito at Marco sa gitna. Bigla, isang tunog ang pagitsa ang narinig nila. At sa isang iglap, sunod-sunod na nagsindi ang masulo na nakasabit sa mga pader ng kuweba. Ang buong lugar ay biglang nagliwanag. At doon, nakita nila ang katotohanan. Hindi ito isang simpleng kuweba. Sila ay nasa isang malaking bulwagan sa ilalim ng lupa at hindi sila nag-isa. Nakapalibot sa kanila ang maaninong ng matao, maresidente nga maligaw, ang kanilang mamuha ay walang emosyon. At sa kanilang harapan, nakatayo sa isang bahagyang mataas na bato ay isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at mamatang kasing lamig ng yelo. Si Mang Damian. Sa tabi niya, nakangiti ng malamig, ay si Isabel. Ang kanyang dating anyo ng takot ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang mapanuksong tagumpay. Maligayang pagdating sa aking munting kaharian, Mang Manggagamot, sabi ni Mang Damian. Ang kanyang boses ay malalim at umalingaw sa buong kuweba. Nanigas si Kyle sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang masamang kutob ay nakatoto. Ang lagusan ay hindi daan patungo sa kalayaan. Ito ay isang bita, isang perpektong bitak na nahatid sa kanila mula sa isang kulungan patungo sa bibig mismo ng halimaw. Tumingin siya kay Isabel, ang taksil. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito, ang kanyang kapatid. At sa mga mata ni Lito, wala siyang nakitang gulat o takot. Ang nakita niya ay isang blangkong pagtanggap. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Kyle ang pinakamasakit na katotohanan.
Hindi lang si Isabel ang nagtaksil sa kanila. Ang liwanag mula sa mga sulo ay sumasayaw sa mga basang pader na kubeba. Lumilikha ng mga gumagalaw na anino na tila mamultong nagmamasid. Si Kyle at Marco ay napalibutan. Ang matagabaryo, na kanina lang ay mukhang makaawa-awang biktima, ay nakatayo ngayon na may mablangkong mata. Ang kanilang makatawan ay gumagalaw na may isang layunin. Hinaharangan ang lahat ng posibleng labasan. Wala nang bakas ng takot sa kanilang nga mukha. Tanging isang malamig at bulak na paksunot. Ang anumang pagtatangkang lumaban ay walang saysay. Bago pa man makakilos si Kyle, dalawang malalaking lalaki ang humawak sa kanyang nga braso. Ang kanilang nga kamay ay may lakas na hindi pangkaraniwan. Si Marco ay dinakip din. Ang kanyang nga dasal ay naging isang desperadong pakdaing. Mula sa kanyang batong trono, dahan-dahang bumaba si Mang Damian. Ang bawat hakbang niya ay may kabagalan at autoridad na parang isang hari na sinusuri ang kanyang mabagong alipin. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata na kasing lamig ng yelo. Huwag kayong matakot, sabi niya. Ang kanyang malalim na boses ay tila isang dagundong sa ilalim ng lupa. Hindi ko kayo agad papatayin. Masyadong mahalaga ang inyong mga talento para aksayahin. Nilapitan niya si Kyle. Inikutan ito na parang isang mangangalakal na tinitingnan ng isang premyadong hayop. Isang manggagamot na may dalisay na dugo? Sabi ni Damian, tila sa sarili. Malakas. Napakalakas ng iyong espiritu. Magiging isang mahusay kang karakdagan sa aking hukbo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Marco at isang lingkod ng Diyos, ang iyong pananampalataya. Iyan ay isang kapangyarihan din. Kapag nabali na iyan, ito ay magiging isang perpektong kasangkapan para sa kadiliman. Ang pakalito at galit ni Kyle ay nakatuon sa isang tao lamang. Pilit siyang nagpumiglas mula sa pagkakahawa sa kanya at sumigaw. Ang kanyang boses ay punong sakit at hindi makapaniwala. Lito, ano ang ibig sabihin nito? Lito, kapatid ko, magsalita ka. Si Lito, na kanina pa tahimik na nakatayo sa tabi ni Isabel, ay dahan-dahang lumingon. Walang emosyon sa kanyang mukha. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay naglaho na napalitan ng isang malamig at malayong tingin. Tila siya isang estranghero sa loob ng katawan ng kanyang kapatid. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala mula kay Isabel. Huwag mong pagurin ang iyong lalamunan, manggagamot. Sabi niya, ang kapatid mong kilala mo ay wala na. O mas tamang sabihin, siya ay nasa isang prosesong muling pagsilang. Anong ginawa ninyo sa kanya? Sigaw ni Kyle. Isang simpleng paanyaya lamang? Paliwanag ni Isabel. Halatang nasiyahan sa pagdurusa ni Kyle. Noong unang gabi ninyo dito, habang ikaw ay abala sa pakikinig sa matunok sa bubong, ako ay gumawang isang maliit na pakbisita. Sa anyo ngang isang nilalang na hindi mo inaasahan. Ngumisi siya. Isang malit na kagat lang naman sa kanyang binti habang siya ay natutulog. Isang patak ng aming dugo, ng aming sumpa, ang pumasok sa kanyang sistema. Iyon lang ang kailangan para simulan ang pagbabago. Naalala ni Kyle ang sugat sa binti ni Lito na inakala nilang galing sa paatake sa gubat. Ngayon, ang lahat ay nakaroon ng isang mas masahol na kahulugan. Ang lason ay nasa loob na pala ang kanyang kapatid mula pa sa simula. Ang sumpa ay parang isang binhi. Patuloy ni Mang Damian, na tila isang propesor na nagtuturo. Kailangan nito ng tamang lupa para tumubo. Ang takot, ang desperasyon, ang pakainip na naramdaman niya habang naktatago sa bodega, lahat ng iyon ay nakpataba sa lupa. At ang alok ni Isabel ng kalayaan, iyon ang tubig na nakpadilig dito. Ang kanyang pagnanas na makatakas ay naging mas malakas kaysa sa kanyang sariling pag-isip, hanggang sa ang boses na lamang ng sumpa ang kanyang naririnig. Hindi. Umiling si Kyle. Hindi gagawin ni Lito ito. Lalabanan niya yon. Sa wakas, nagsalita si Lito. Ang kanyang boses ay patak at walang buhay. Ibang-iba sa dating niyang tono. Mas malakas ako ngayon, kuya. Sabi niya, nakatingin kay Kyle ngunit tila hindi siya tunay na nakikita. Hindi mo naiintindihan ang kapangyarihang ito. Wala ng sakit, wala ng takot, tanging lakas lamang. Ang nasalitang iyon ay parang mapunya na tumusok sa puso ni Kyle. Ang kanyang kapatid ay hindi lang biktima.
Siya ay isa ng kapanalig ng kanilang nga kaawe. Nakikita mo? Sabi ni Mang Damian ng may kasiyahan. Siya ay isang testamento sa aking galing. At kayo, turo niya kina Kael at Marco. Kayo ang susunod. Lumakat si Damian pabalik sa kanyang trono. Ang kanyang presensya ay tila pumupuno sa buong kuweba. Marahil ay nagtatanong kayo kung bakit ko ginagawa ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagbago. Naging punong ang isang matagal ng kinikimkim na galit. Dati, ako rin ay tulad ninyo. Isang manggagamot. Iginagalang ng lahat. Ang aking kaalaman ay hinahanap mula sa malalayong lugar. Ngunit dumating ang panahon ng siyensya na mga doktor na may dalang na tableta at iniksyon. Unti-unti, ang nga tao ay nakalimot. Ang sinaunang karunungan ay tinawag nilang pamahiin. Itinaboy nila ako. Ako, na nagligtas sa kanilang mga anak mula sa lagnat at sa kanilang mga ani mula sa peste, ay naging isang matandang hukluban sa kanilang mga mata. Ang kanyang boses ay tumaas, punong kapahitan. Kung ayaw nila sa lunas na aking inaalok, di bibigyan ko sila ng sakit na kanilang katatakutan. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng kanilang nga doktor. Ikinumpas niya ang kanyang makamay sa paligid. Kaya'y sinilang ang aking bagong negosyo. Ako ang nagpapakalat ng aking mabangkilan sa ibang nga baryo para mahasik ng lagim. At kapag ang nga tao ay puno ng takot at desperasyon, sino ang kanilang tatawagin? Ang nga doktor? Hindi. Tatawagin nila ang isang makapangyarihang manggagamot na kayang magtaboy ng mga aswang. At sino ang darating? Ako rin. Ako ang lumilihang problema at ako rin ang nagbebentang solusyon. Isang perpektong sistema. Kontrolado ko ang merkado. Ngumisi siya. At kayong mga manggagamot mula sa labas? Kayo ang aking kompetisyon. Kaya inaanyayahan ko kayo dito sa aking munting paraiso para alisin ang panganib na masira ang aking negosyo. At ang mamalakas sa inyo, tulad ng kapatid mo, ay nagiging bagong maempleyado. Ang buong katotohanan ay isang malaking sampal sa mukha ni Kael at Marco. Sila ay nasa gitnang isang masalimuot at demonyong operasyon na pinapatakbong isang henyong kasamaan. Ikulong sila, utos ni Mang Damian. Dalhin sila sa mga hawla. Huwag ninyong masyadong sasaktan. Sila ang ating magiging mapanauhing pandangal para sa ritual sa kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon, sila ay isisilang muli bilang matunay na anak ng maligaw. Habang sila ay kinakalat palayo, ang huling nakita ni Kael ay ang kanyang kapatid. Si Lito ay nakatayo pa rin sa tabi ni Mang Damian, hindi gumagalaw, na parang isang tapat na sundalo. Ang kanilang mamata ay nagtakpo sa huling sandali. Sa mga mata ni Kael ay ang pagmamakaawa at pagdurusa, ngunit sa mga mata ni Lito, wala na siyang nakitang anuman. Blanco, malamig, isang estranghero. At sa pagpinting na malami na baka nahawla sa kanyang likuran, naramdaman ni Kael ang pagkawalan ng hindi lang kanyang kalayaan, kundi na huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang kadiliman salop ng kanilang kulungan ay halos ganap. Ito ay isang magaspang na hawla na gawa sa makakapal na kawayan at bakal, isiniksik sa isang sulok ng malawak na kuweba. Ang saik ay malamig at basang lupa, at ang hangin ay mabaho. Isang halong ang amoy ngang dumingang daga, amag, at kawalan ng pag-asa. Si Kael at Marco ay itinali sa likod ng mga poste na hawla. Ang kanilang nga kamay ay tinalian ng magaspang na lubid na abaka na kumakaskas sa kanilang nga balat sa bawat malit na galo. Para kay Marco, ang takot ay isang pisikal na bagay. Ito ay ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran, ang panginginik ng kanyang nga kamay, ang hirap sa pahinga. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang pananampalataya ay nanatiling sandata. Ang kanyang nga labi ay walang tigil sa pagbulong ng gadasal, hindi para sa isang milagrosong pagliligtas, kundi para sa lakas na harapin ang anumang kahihinatnan. Sinubukan niyang kausapin si Kael upang magbigay kahit kaunting alih, ngunit ang kanyang kasama ay tila nasa ibang mundo. Si Kael ay nasa mas malalim na kulungan, isang kulungan gawa sa pigati at pakakanulo. Ang sakit na mahipit na pagkakatali sa kanyang makamay ay balewala kumpara sa sakit na dulot ng huling tingin na ibinigay sa kanya ni Lito. Ang blangkong mamata, ang malamig na boses, ang estranghero na sumanib sa katawan ng kanyang kapatid. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang bawat eksena, bawat salita. Saan siya nakamali? Paano niya hindi nakita ang senyales?
Ang bigat ng pakakasala at kabiguan ay mas mabigat pa kaysa sa magkatanikalang nakapalibot sa kanila. Ang kanyang espiritu, na laging matatak at malakas, ay basak na basak para sa kanya. Tapos na ang lahat. Hihintayin na lamang niya ang pagsapit ng kabilugan ng buwan, ang kanyang pagbabagong anyo bilang isang halimaw, bilang isa pang tropeo sa koleksyon ni Mang Damian. Sa gitna ng katahimikan, na binabasak lamang ng bulong ni Marco at ng paminsan-minsang pagtulo ng tubig mula sa itaas, isang maliit na galaw sa dilim ang nakakuha ng kanilang atensyon. Mula sa isang maliit na butas sa pagitan ng mga rehas na hawla, isang nilalang ang pumasok. Ang kanilang unang reaksyon ay takot, isa na namang daga. Marahil ay isang espiya ni Damian, pinadala upang patawanan ang kanilang kaawa-awang kalagayan. Ngunit habang dahan-dahan itong lumalapit sa liwanag na nagmumula sa mga sulo sa labas, napansin nilang iba ito. Hindi ito kasinlaki ng mga halimaw na umatake sa kanila sa gubat. Ito ay isang maliit na daga lamang. Marahil ay kasinlaki lang ng kamao ng isang tao. At ang kanyang balahibo ay hindi marumi o magulo. Ito ay puting-puti. Malinis na tila isang piraso ng busilak na bulak. Ang pinakanagpabago sa lahat ay ang kanyang mamata. Hindi ito pula na parang baga. Ang nga mata nito ay bilugan at itim na itim. At sa loob nga matang iyon, mayroong isang kislap ng hindi pangkaraniwang talino. Huminto ang daga sa gitna ng hawla, tila sinusuri sila. Tinaas nito ang kanyang maliit na nguso at umamoy sa hangin. Inaasahan ni Kael at Marco na ito ay susugot o gagawa ng ingay. Ngunit hindi. Sa halip ito ay dahan-dahang lumapit kay Kael. "Umalis ka," mahinang sabi ni Kael. Sinusubukang sipain ito palayo, ngunit ang kanyang nga paa ay nakatali rin. Ngunit ang daga ay hindi natinag. Nilakpasan nito ang kanyang nga paa at nagpatuloy sa paglapit sa kanyang likuran, kung saan ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakatali. Nagsimula itong umakyat sa poste. At pagkatapos, sa kanilang lubos na pakamangha, sinimulan nitong ngat-natin ang lubid na nakatali sa mga kamay ni Kael. Ano? Anong ginagawa niya? Bulong ni Marco. Ang kanyang pagdarasal ay nahinto. Si Kael ay natigilan. Ang kanyang unang naisip ay isa na naman itong laro ni Damian. Marahil ay may lason ang daga. At sa isang kagat lang ay magiging katulad na rin siya ni Lito. Sinubukan niyang iwasan ang kanyang nakamay. Ngunit ang daga ay mapilit. "Hayaan mo siya, Kael!" Bulong ni Marco. Ang kanyang nga mata ay nanalaki sa pagkamangha. Baka ito ay isang sagot sa aking madasal. Isang nilalang ng liwanag na ipinadala sa atin. Ang ideya ay katawa-tawa. Isang daga bilang sugot ng langit. Ngunit sa kanilang sitwasyon, ang anumang bagay na hindi pangkaraniwan ay nagiging isang sinak ng pag-asa. Tumigil si Kael sa paggalaw. Hinayaan niya ang maliit na nilalang na ipagpatuloy ang ginagawa nito. Ang maririnig lamang ngayon ay ang tunog ng malilit na ngipin na kumakaskas sa makapal na hibla nga baka. Patuloy, walang tigil. Pagkatapos ng ilang minuto, na tila isang kawalang hanggan, naramdaman ni Kael ang pagluwak ng tali. At sa isang huling ngat-ngat, ang lubid ay naputol. Ang dugo ay muling dumaloy sa kanyang nga namamanhit na kamay na nagdulot ng isang masakit ngunit malugot na pakiramdam. Malaya na ang kanyang nga kamay. Ang puting daga ay hindi huminto. Mabilis itong bumaba at lumipat kay Marco at sinimulan ding at nakatin ang kanyang matali. Hindi nagtagal, si Marco man ay malaya na rin. Kinalagan nila ang tali sa kanilang mapaa. Malaya na sila, ngunit nasa lupa rin ng hawla. Tumingin sila sa isa't isa, ang kanilang mamukha ay punong ng pagtataka. Ang puting daga ay tumakbo patungo sa rehas na hawla, madaling lumusot sa maliit na siwang. Ngunit hindi ito umalis. Huminto ito sa labas at lumingon sa kanila. Gumawa itong isang maliit na tunog, isang mahinang huni, na tila tinatawag sila. Pagkatapos ay tumakbo ito patungo sa isang madilim na bahagi ng paderang kuweba, sa isang lugar na hindi nila napansin kanina. Mayroong isang maliit na siwang doon, isang bitak sa bato na halos hindi kasya ang isang tao. Tumigil ang daga sa bukana nito at muling lumingon, na parabang sinasabing, "Sumunod kayo." Muling hinarap ni Kael ang isang imposible at nakakabaliw na pagpipilian. Ang pagtitiwala sa isang daga na maaring isa pa ring pen. "Ito ay isang kabaliwan, Marco," bulong ni Kael.
Maaring isa na namang bitak, inilalabas tayo para lamang muling hulihin. Tumingin si Marco sa siwang kung saan naghihintay ang daga. Pagkatapos ay kay Kael. Ang takot ay naroon pa rin sa kanyang nga mata. Ngunit ngayon ay may kasama na itong isang desperadong determinasyon. At ano ang ating pagpipilian, Kael? Sagot niya. Ang maghintay dito hanggang sa isunod nila tayo sa ritual? Ang panoorin silang gawin tayong halimaw? Napatingin siya sa sahig. Mas pipiliin ko ng mamatay sa isang hindi kilalang patibong kaysa maging katulad ng kapatid mo. Ang masalitang iyon ay tumama kay Kael ng mas malakas kaysa sa anumang pisikal na sakit, tama si Marco. Ang anumang kamatayan ay mas mabuti kaysa sa kahihinatnan na naghihintay sa kanila dito. Ang pagsunod sa daga ay isang sugal, ngunit ang pananatili ay isang tiyak na pagkatalo. Tumango si Kael. Pinuntahan nila ang rehas. Sa tulong ng isang maluwak na bato, nagawa nilang palakihin ang isang siwang na sapat para makalusot ang kanilang nga payat na katawan. Isa-isa silang lumabas. Ang puting daga ay naghintay hanggang sa sila ay makalabas bago ito muling tumakbo at pumasok sa madilim na bitak sa pader. Huminga ng malalim si Kael. Walang kasiguraduhan, walang armas. Ang tanging gabay nila ay isang maliit na puting daga. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loop ng maraming araw, isang maliit at nanginginig na apoy ngang pag-asa ang muling sumindi sa kanyang puso. Sinundan nila ang daga, pumasok sa masikip na kadiliman, iniwan ang kanilang kulungan para sa isang bagong uri ng panganib, isang paglalakbay patungo sa hindi alam. Ang daan na kanilang tinatahak ay hindi isang lagusan na gawang tao. Ito ay isang masikip na network na magalikas na bitak at siwang sa ilalim ng lupa, na tilam na ugat ng isang dambuhalang nilalang. Kinailangan nilang gumapang sa ilang bahagi, ang kanilang ngalikot ay kumakaskas sa magaspang na bato sa itaas, ang kanilang nga damit ay lalong narurumihan at napupunit, ang hangin ay mabigat at kulop, may amoy ng besing bato at ng isang bagay na mas lumapa, ang amoy ng natutulok na lupa, ang tanging liwanag nila ay ang mahinang kislap sa mga mata ng puting daga na nangunguna sa kanila. At ang tanging tunok ay ang kanilang sariling mapagod na pahinga at ang mabilis na pakaluskos ng kanilang maliit na gabay. Si Marco ay walang tigil sa pagdarasal sa kanyang isipan, habang si Kael naman ay pilit na kinakabisado ang bawat liko at bawat sanga ng kanilang dinaraanan sa isang desperadong pagtatangkang humanap ng lohika sa kanilang sitwasyon. Ngunit ang mga daan ay masyadong magulo, masyadong paikot-ikot. Kung wala ang daga, alam niyang sila ay maliligaw sa kadilimang ito magpakailanman. Pagkatapos ang tila isang oras na paggapang at paglalakat, huminto ang daga sa harap ang isang tila patay na dulo, isang pader ang bato ang humaharang sa kanilang daan. Hanggang dito na lang ba? Tanong ni Marco. Ang pag-asa sa kanyang boses ay muling nagsimulang maglaho. Napasandal si Kael sa pader, pagod at pinanghihinaan ng loop. Marahil ay tamasiya, isa nga itong bitak, isang mas malupit na bitak kung saan sila ay mamamatay ng dahan-dahan sa gutom at dilim. Ngunit ang puting daga ay may ibang plano. Tumayo ito sa kanyang dalawang paa sa likod at itinulak ang isang partikular na bato malapit sa sahig. Isang mahinang tunog ng pag-angat ang kanilang narinig at isang bahagi ng pader na perpektong nakatago ay dahan-dahang umikot papasok na nagbunyang ang isang maliit na pasukan. Nag-aalangan man, pumasok sila sa loob. Ang kanilang nadatnan ay isang maliit at tuyong silid, isang uring lihim na tselar. Mayroong isang lumang banik sa isang sulok na nagsisilbing higaan. Ilang mga lata ng delata at mga tuyong pagkain na mayos na nakasalansan. At isang solong kandila na nakatayo sa isang maliit na mesa na nagbibigay ng isang mahina at nanginginig na liwanag sa buong silid. Ito ay isang kanlungan. May isang taong naninirahan dito ng patago. Humarap sila upang magpasalamat sa kanilang kakaibang tagapagligtas. Ngunit ang kanilang masalita ay natigil sa kanilang malalamunan. Ang puting daga ay nakatayo sa gitnang silid at sa harap ng kanilang mahindi makapaniwalang mata, ito ay nagsimulang magbago. Ang maliit na katawan nito ay tila hinahatak ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mabuto nito ay lumalaki at muling nabubuhos sa ilalim ng kanyang puting balahibo na may kasamang mahihinang tunog ng paglagutok. Ang anyo nito ay humahaba, ang kanyang nguso ay umiikli,
Ang kanyang ngapa ay nagiging makamay at binting ng tao. Ang puting balahibo ay tila natutunaw at nagiging isang maputlang balat. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang daga ay naglaho at sa lugar nito ay nakatayo ang isang pamilyar na anyo. Ang babaeng payat na may mahabang itim na buhok at malulungkot na mga mata. Si Elena. Automatikong umatras sina Kael at Marco. Ang kanilang malikot ay tumama sa malamig na pader. Ang pag-asa na kanilang naramdaman kanina ay biglang naging yelo sa kanilang maugat. Isa ka sa kanila. Unang nagsalita si Kael. Ang kanyang boses ay puno ng galit at panibagong pagkakanulo. Isa kang bangkilan. Nililang mo kami. Saan mo kami dinala? Sa isa na namang patayan? Itinaas ni Elena ang kanyang nga kamay. Isang kilos ng paksuko. Ang kanyang muka ay punong pagod at pihati. Pakiusap, huminahon kayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kasing hina pa rin ng dati. Ngunit ngayon ay may kasama itong isang malinaw na kalungkutan. Kung nais ko kayong saktan, sana ay hinayaan ko na lang kayo sa hawla upang maging pakain ng maalaga ni Damian. Kung gayon, ano ito? Tanong ni Marco. Nanginginig. Anong uri ng pangkukulam ito? Huminga ng malalim si Elena. Ako nga si Elena, pakamin niya. O kung ano man ang natira sa kanya. At isa akong bangkilan. Ako ang pinakauna sa lahat dito sa Maligaw. Ang unang eksperimento ni Mang Damian. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan. Siya ay isang simpleng residente ng Maligaw. Isa sa mga unang nakasakit ng misteryosong karamdaman. Si Mang Damian, na nagpakilalang isang mabuting manggagamot, ang nakalok ng lunas. Ngunit ang kanyang lunas ay ang sumpa mismo. Siya ang naging unang tagumpay nito. Ang unang taong naging isang halimaw na kayang mag-anyong daga. Ngunit may nakamali sa kanyang ritual sa akin. Patuloy ni Elena. Marahil dahil ako ang una? O marahil dahil sa aking paglaban? Nabago niya ang aking katawan, ngunit hindi niya ganap na nasakop ang aking kaluluwa. Napanatili ko ang aking sarili, ang aking naalaala. At mula nun, ako ay naging isang bilanggo sa aking sariling bayan. Isang anino na nagmamasid sa kanyang nakasuklam-suklam na gawain. Naghihintay ngang tamang pagkakataon. Ang pagdating ninyo, kayo ang pagkakataong iyon, matunay na manggagamot na may sapat na lakas. Kung gayon, bakit mo ninakaw ang aming nagamit? Tanong ni Kael. Hindi pa rin makuminsi. Iniwan mo kaming walang armas. Kinuha ko ang inyong magamit hindi para ibigay sa kanya. Sagot ni Elena. Ang kanyang mamata ay punong katapatan. Kinuha ko ang maito para ilayo mula sa kanya. Ang inyong libreto, ang inyong kaalaman, sa mga kamay ni Damian, iyon ay magiging isang sandata ng malawakang pagkasira. Mas gugustuhin kong magalit kayo sa akin at isipin na isa akong magnanakaw, kaysa hayaang mapunta sa kanya ang kapangyarihang iyon. Ang lohika sa kanyang masalita ay nagsimulang tumago sa pader ng galit at pagdududa ni Kael. Ang ritual sa kabilugan ng buwan, patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay nagiging mas apurado. Hindi lang ito para sa inyo, ito ang kanyang pinakahuling plano. Gagamitin niya ang lakas ng buwan at ang inyong nga espiritu bilang sakripisyo upang isagawa ang isang dakilang ritual. Isang ritual na tuluyang magtatali sa lahat ng bangkilan sa Maligaw sa kanyang kalooban. Mawawala na ang anumang natitirang pag-isip o kaluluwa sa kanila. Sila ay magiging isang hukbong ang mapapat. Isang salot na handa niyang ipakawalan sa makaratik bayan upang palawakin ang kanyang imperyong takot. Ang buong lawak na kasamaan ni Damian ay ngayon lamang naging malinaw sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa isang baryo. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking lagim. Nakita ni Elena ang natitirang pagdududa sa mukha ni Kael. Lumakat siya patungo sa isang sulok ng silit at itinaas ang isang lumang kumot. Sa ilalim nito ay isang pamilya na supot na gawa sa makapal na tela. Ang kanilang bag. Tehan-tehang lumapit si Kael at pinuksan ito. Sa loob, mayos na nakalagay ang lahat ng kanilang nawalang gamit. Ang libreto, ang nga punyal, ang nga anting-anting. Walang kulang. Huminga ng malalim si Kael. Tumingin siya kay Elena, hindi na may galit, kundi may isang bagong pag-unawa. Siya ay hindi isang kaaway. Isa siyang biktima na naging isang hindi inaasahang rebelde. Iniligtas niya tayo, Kael, sabi ni Marco, at ibinalik niya ang ating pag-asa. Tumango si Kael. Tumingin siya kay Elena.
Ano ang kailangan naming gawin? Isang maliit na ngiti. Ang una nilang nakita mula sa kanya, ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang ngiting malungkot ngunit puno na determinasyon. Kailangan nating pigilan ang ritual. Sabi niya, kailangan nating patayin si Mang Damian bago pa mahuli ang lahat. Sa maliit at sikretong silid na iyon, sa ilalim ng lupa, isang kakaibang alyansa ang nabuo. Isang manggagamot na may basak na puso, isang seminarista na may hindi natitinak na pananampalataya, at isang babaeng daga na simbolo ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Mayroon na silang armas, mayroon na silang kaalaman, at mayroon na silang isang layunin, ngunit ang kanilang kalaban ay isang hukbo, at ang orasan ay mabilis na tumatakbo patungo sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Sa ilalim ng liwanag ng solong kandila, ang lihim na silit ni Elena ay naging isang silit pandikmaan. Ang hangin ay hindi na puno ng takot, kundi nga isang mabigat na determinasyon. Ang tatlong makakaibang nilalang na pinagbuklot ng isang kawe ay nagsimulang magplano. Ang sahig ay naging kanilang mapa, kung saan gumuhit si Elena ng layout ng barangay Maligaw gamit ang isang piraso ang uling. Hindi natin maaring harapin si Damian ng direkta. Nagsimula si Elena. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatak, lalo na sa darating na kabilugan ng buwan. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa kasukdulan. At kasama niya ang halos buong baryo bilang kanyang mamata at sandata. Isang pagkakamali lang, at matutunton nila tayo. Kung gayon, kailangan natin ng paraan para mabawasan ang kanyang lakas bago pa man ang ritual, sabi ni Kyle. Ang kanyang nga mata ay nakatutok sa mapa. Sinusuri ang bawat anggulo. Eksakto, sagot ni Elena. Ang bawat hari ay mayroong reyna, at ang reyna ni Damian ay si Isabel. Sa pagbanggit ng pangalan, isang anino ng galit ang dumaan sa mukha ni Lito ay ni Kyle at ni Marco. Si Isabel, ang taksil na may ngitingang, isang anghel at puso ng isang demonyo. Si ang kanang kamay ni Damian, paliwanag ni Elena. Ang pinakamalakas at pinakatuso sa lahat ng kanyang mga ginawa, maliban marahil sa akin noong una. Siya ang nagbibigay ng direktang utos sa ibang mabangkilan kapag si Damian ay abala. Kung mawawala si Isabel, makakagulo sila. Manghihina ang kontrol ni Damian sa kanila kahit panandalian lang. At ang sandaling iyon ang ating pagkakataon. Saan natin siya matatagpuan? Tanong ni Marco. Saan siya pinakamahina? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Mayroon siyang isang lugar. Isang lugar na kanyang kinahuhumalingan dahil sa kabalintunaan nito. Ang lumang kapilya sa dulong baryo. Ito ay abandonado na, ngunit doon siya madalas pumunta kapag gusto niyang mapagisa. Marahil ay nakakaramdam siyang kapangyarihan sa paglapastangan sa isang banal na lugar. Doon, siya ay kampante. Doon, siya ay mahina. Ang plano ay nagsimulang mabuo, isang pek-ambush sa kapilya, ngunit kailangan nila nga sandata. Inilata ni Kyle ang kanilang nga gamit mula sa bag. Ang libreto, ang nga punyal, ang nga anting-anting. Ang nga ito ay tilam nga ordinaryong bagay sa mata nga iba, ngunit sa kanilang nga kamay, ang nga ito ay mga sandatangang liwanag. Sinimulan ni Kyle ang kanyang gawain. Binuklat niya ang makapal at luma ng libreto. Ang nga pahina nito ay naninilaw na at may amoy ngang panahon. Hinanap niya ang mga orasyon at mga ritual laban sa mga nilalang na nakpapalit anyo. Gamit ang isang maliit na bato, sinimulan niyang durugin ang nga tuyong bawang at mga piraso ng ugat ng isang pambihirang puno na tinatawag na dita. Paano nakuha ni Elena mula sa kanyang nga lihim na paglalakbay sa gubat? Ang matapang na amoy nito ay pumuno sa silit. Hinalo niya ang nga dinurok na sangkap sa isang botleang langis ng niyog. Habang bumubulong nga sinaunang salita, ang langis ay unti-unting umitim at naglabas ng kaunting usok. Itong langis, sabi ni Kyle, ay parang asido sa balat ng isang bangkilan. Kumuha rin siya na malinis na asin at abo mula sa sinunok na sagradong kahoy. Pinagalo niya ito at inilagay sa maliliit na supot na tela. Ito ay para sa pagpigil sa kanilang pagbabagong anyo. Kapag naidikit sa kanila, pansamantala silang mananatili sa anyong kanilang kinalalayan. Habang si Kyle ay abala sa kanyang alkimiya,
Si Marco naman ay nagsimula sa kanyang sariling ritual. Inilabas niya ang kanyang rosaryo, ang tanging banal na bagay na hindi nakuha sa kanya dahil nakatago ito sa ilalim ng kanyang damit. Inilagay niya ang lahat ng tubig na naipon ni Elena sa isang malaking banga na gawa sa luwad. Lumuhod siya sa harap nito, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal. Sa simula, ang kanyang dasal ay bulong lamang. Ngunit habang lumalalim ang kanyang konsentrasyon, ang kanyang boses ay lumalakas, punong pananampalataya at determinasyon. Ang mga salitang Latin ay umalingaungo sa maliit na silit, tila nakikipaglaban sa kadilimang nakapalibot sa kanila. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang pagbabasbas ng tubig ay hindi isang simpleng gawain. Ito ay isang pagsubok ng espiritu, isang paglilipat ng banal na enerhiya. Napansin ni Kyle at Elena ang isang bahagyang pagbabago sa hangin. Ang tubig sa loob ng banga ay nagsimulang magliwanag ng bahagya. Isang malamlam at puting sinak na nakmumula sa kaibuturan nito. Tila ang bawat salita ng panalangin ni Marco ay nagiging isang patak ng liwanag na humahalo sa tubig. Pagkalipas ng halos kalahating oras, huminto si Marco. Hingal na hingal ngunit may ngiti sa kanyang ngalabi. Ang dating ordinaryong tubig ay isa na ngayong makapangyarihang sandata, isang banga na agwa bendita. Si Elena naman ang nagbigay ng huling pirasong kanilang paghahanda. Ang kanyang kontribusyon ay kaalaman. Ang kanilang mga mata at pandinig ang pinakamatalas nilang sandata, ngunit ito rin ang kanilang kahinaan, paliwanag niya. Isang direktang tamangang agwa bendita sa muka ay sapat na para sila ay mabulag at malito, at ang dalisay na asin, kinamumuyan nila ang pakiramdam nito sa kanilang balat. Nagbigay din siyang isang itim na bato na may matutulis na gilid. Ito ay bato buga. Isang uringang obsidian na nakakasugat ng malalim sa aming uri. Mas mabagal ang pagilom ng sugat na dulot nito. Binuo nila ang kanilang pinal na plano. Sa dilim gabi, pupunta sila sa kapilya. Gagamitin ni Kyle ang mabinasbasang lubid para gumawa ng mabita sa paligid. Magtatago si Marco sa isang mataas na lugar, sa lumang kampanaryo, kung saan malinaw niyang makikita ang pasukan. Hawak ang isang maliit na sisidlang ng agwa bendita na handang ibuhos. Si Kyle, na may dalang supot ng asin at langis, ay magtatago malapit sa altar. At ako, sabi ni Elena, ako ang magiging inyong pain at mata. Muli siyang nakanyong puting daga. Mauna ako. Alamin ko kung paparating na siya. At kapag nasa loob na siyang kapilya, ako ang magbibigay ng hudyat. Pagkatapos, ako na ang bahalang manggulo sa kanya mula sa ibaba habang kayo ay umaatake mula sa inyong nga pwesto. Ang lahat ay handa na. Ang kanilang nasandata bagamat kakaunti ay nakamamatay. Ang kanilang plano bagamat mapanganib ay pinag-isipang mabuti. Ang kanilang alyansa bagamat kakaiba ay matatak. Tumingin sila sa isa't isa sa ilalim ng ninginig na liwanag ng kandila. Ang manggagamot, ang seminarista, ang bangkilan, sila nang nga mga songayon. Handa na ang lahat, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, na may bakal na determinasyon. Hinawakan niya ang hawakan ng isang pinabanal na punyal. Sa pagsapit ng dilim, umpisahan na natin ang pagbawi sa maligaw. Ang gabi sa maligaw ay mas madilim kaysa sa karaniwan. Ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap na nagiwan lamang ng isang maputlang liwanag na bahagyang tumatanglaw sa mga anino ng baryo. Sa gitna ng katahimikan, 3 anyo ang tahimik na gumagalaw. Si Kyle at Marco ay halos gumagapang sa tabi ng masira-sirang bakot. Ang kanilang bawat hakbang ay maingat at pinag-isipan. Sa unahan nila, isang maliit na puting anino, si Elena sa kanyang anyong daga, ang mabilis at tahimik na nakmamanman sa daan, tinitiyak na walang ibang nga mata na nakabantay. Ang kanilang destinasyon ay ang lumang kapilya, isang malungkot na istruktura na nakatayo sa isang maliit na buro sa dulo ng baryo. Ang dati puting pintura nito ay matagal nang natuklap at ang bubong nito ay mamabutas na tila masugat na nakatingin sa langit. Ang isang kampana sa tura nito ay nakatagilid, nagyelo sa kalawang. Ito ay isang lugar ngang pananampalatayang matagal ng kinalimutan na ngayon ay nagsisilbing palaruan ng isang demonyo. Nauna si Elena sa loop at pakalipas ng ilang sandali ay bumalik para ibigay ang hudyat na ligtas pumasok.
Dahan-dahang itinula ni Kyle ang malaking pinto ng kapilya na lumikhang isang mahaba at nakakakilabot na langit ni na tila isang daing mula sa nakaraan. Ang lupa ay amoy alikabok, nabubulok na kahoy, at paniki. Ang nasalaming bintana na dati may makukulay na imahe ay basak-basak na, at ang liwanag ng buwan na dumaraan dito ay lumilihan ng kakaibang anino sa sahig. Mabilis silang kumilos. Umakyat si Marco sa sira-sirang hagdanan patungo sa koro sa itaas, isang perpektong lugar para magmasid at umatake. Dala niya ang isang malaking banga agwa bendita. Si Kyle naman ay nagtago sa likod ng nasirang altar. Inihanda ang kanyang masupot ng asin at ang botelya ng maitim na langis. Si Elena, sa anyong daga, ay nagtago sa isang butas malapit sa pasukan. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay. Ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi. Ang bawat tunok sa labas, ang ihip ng hangin, ang huningang isang kuwago ay nagpapakaba sa kanila. Ang kanilang nga puso ay dumadagundong sa kanilang nga dibdib, isang ritmo ngang takot at determinasyon. Pakalipas ng halos isang oras, isang serye ngang maliliit na huni ang narinig nila mula sa butas kung saan nagtatago si Elena. Ang hudyat, parating na siya. Ilang sandali pa, ang pinto ngang papilya ay muling bumukas ng may malakas na tulak. Pumasok si Isabel. Ang kanyang lakat ay punong kumpiyansa at pagmamataas. Tila siya, isang reyna na pumapasok sa kanyang palasyo. Inilibot niya ang kanyang tingin sa abandonadong lugar. Isang mapanlibak na ngiti ang nasa kanyang malabi. Hindi niya alam na ang lugar na ito ay hindi na niya teritoryo, kundi isang bitak na maingat na inihanda para sa kanya. Nang siya ay makarating sa gitna, direkta sa ilalim ng koro, ang katahimikan ay nabasak. Para sa mga kaluluwang iyong nilapastangan, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Si Marco, itinagilit niya ang malaking banga. Isang buhos ng banal na tubig ang bumaksak na parang isang talon ng liwanag. Tumama ito ng direkta kay Isabel. Isang nakakabinging sigaw na hindi tunok-tao ang pumuno sa buong kapilya. Ang balat ni Isabel ay umusok na parang sinusuno na papel. Ang kanyang magandang mukha ay nakaroon ng maitim na marka kung saan ito natalsikan. Napasigaw siya sa sakit at galit at ang kanyang nga mata ay naging pula na parang dugo. Bago pa man siya makabawi, lumabas si Kyle mula sa likod ng altar. Ito naman ang para sa kapatid ko. Sigaw niya at ibinato ang masupot ng asin at abo. Ang maito ay sumabog sa kanyang katawan. Ang epekto ay agaran. Ang anyo ni Isabel ay nagsimulang magbago na parabang sinusubukan niyang maging isang mas malaking halimaw. Ngunit ang asin ay pumipigil dito. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi makontrol, na parabang may dalawang makaibang puwersa na naglalaban sa loob niya. Ngunit si Isabel ay malakas. Sa kabilang sakit, ang kanyang galit ang nanay. Ang kanyang makuko ay humaba at naging matutulis na parang mapatalim. Sumugot siya kay Kyle ng may bilis na hindi kayang sundan ng mata. Nagawalang umiwas ni Kyle sa huling sandali. Ang makuko ni Isabel ay dumaplis sa kanyang braso na nag-iwan ng 3 malalalim na hiwa. Naging isang magulong labanan ang sumunod. Si Kyle, gamit ang kanyang liksi, ay pilit na umiwas habang sinusubukang mabigyan ng isa pang pagkakataon. Si Marco ay patuloy na nagbubuhos na agwa bendita mula sa itaas na nagiging saning pagatras ni Isabel. Si Elena naman, sa anyong daga, ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Mabilis na tumatakbo at kinakagat ang mga paa ni Isabel, isang maliit ngunit epektibong panggulo. Mapesta, sigaw ni Isabel habang sinusubukang abutin ang maliit na daga. Ngunit masyado itong mabilis. Ang pagkakataong iyon ang ginamit ni Kyle. Sumugot siya. Ang kanyang kamay ay may hawak na basahan na binasa niya sa itim na langis. Idinikit niya ito sa mukha ni Isabel. Ang sigaw ni Isabel ngayon ay mas malakas pa kaysa kanina. Ang langis ay tila kumakain sa kanyang balat na nag-iwan ng isang permanenteng paklat. Nabulag at nalilito. Umatras siya ng umatras hanggang sa likod niya ay ang pader na. Sila ay nagtagumpay. Ngunit habang akmang ibibigay ni Kyle ang huling, nakamamatay na saksak gamit ang bato buga, ang malaking pinto ng kapilya ay bumukas ng dahan-dahan. Isang anyo ang nakatayo roon. Isang anino laban sa maputlang liwanag ng buwan. Si Mang Damian. Ang kanyang presensya
ay agad na nagpabago sa hangin. Ang lamig ay mas tumindi, ang takot ay bumalik. Napatigil sina Kyle at Marco. Inaasahan nila ang isang paksabong ng galit, isang marahas na pag-atake mula sa pinuno upang ipagtanggol ang kanyang reyna. Dahan-dahang naglakad si Damian papasok. Ang kanyang nga mata ay hindi nakatingin kina Kyle, kundi sa kanyang sugatang kanang kamay na si Isabel. Pinuno. Humihingal na sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Lumapit si Damian sa kanya. Ngunit walang awa o galit sa kanyang muka. Tanging isang malamig at kalkuladong pagkadismaya. Tiningnan niya ang masugat ni Isabel. Ang nasuno nitong muka. Ang nanginginit nitong katawan. Na para bang sinusuri ang isang sirang kasangkapan. Napakahusay, sabi ni Damian. Ang kanyang boses ay kalmado. Nagawa nilang sirain ang aking pinakamagandang laruan. Pinuno? Naguguluhang tanong ni Isabel. Ngumiti si Damian ng malamig. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Isabel. Ang isang sirang kasangkapan, aking mahal, bulong niya, ay dapat nang itapon. Bago pa man makasigaw si Isabel, ang nga daliri ni Damian ay bumaon sa kanyang lig. Isang malakas na tunog ng pakabali ng buto ang umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Ang katawan ni Isabel ay nanigas at pagkatapos ay bumaksa sa sahig. Wala ng buhay. Sina Kyle at Marco ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang maisip ay hindi kayang iproseso ang kanilang nakita. Ang kanilang pinakamatinding kawe, ang halimaw na kanilang pinagplanuhan at pinahirapang talunin, ay pinatay na lamang na parang isang walang kwentang bagay ngang sarili nitong amo. Dahan-dahang lumingon si Mang Damian sa kanila. Ang kanyang nga mata ay walang emosyon. Ipinunas niya ang kamay na ginamit niya sa pagpatay sa kanyang damit. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Well, sabi niya, ang kanyang boses ay punong isang nakakabaliw na kasiyahan. Ngayong tapos na ang pampagana, sino sa inyo ang gustong mauna para sa pangunahing putahe? Ang tawa ni Mang Damian ay umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya. Isang tunog na mas nakakakilabot pa kaysa sa sigaw ng isang halimaw. Ito ay ang tawa ng isang taong ganap na nakasisiguro sa kanyang tagumpay. Para sa kanya, ang pagkamatay ni Isabel ay hindi isang kawalan, kundi isang simpleng paglilinis ng kalat. Ngayon, siya na mismo ang haharap sa mga langgam na naktangkang sumira sa kanyang perpektong pugat. Tapos na ang laro, mabata, sabi niya, habang dahan-dahang humahakbang palapit. Humanga ako sa inyong tapang. Ngunit ang tapang na walang sapat na kapangyarihan ay isa lamang magandang paraan upang mamatay. Sumugot si Kyle. Iwinasiwas ang kanyang punyal na may basbas. Ngunit si Damian ay mas mabilis. Sa isang iglap, nahawakan niya ang pulso ni Kyle. Ang kanyang nga daliri ay may lakas na parang bakal. Isang ordinaryong punyalaban sa akin. Ngumisi si Damian. Nakakaawa. Itinulak niya si Kyle ng malakas na nagpagulong-gulong sa sahig. Mula sa itaas, ibinuhos ni Marco ang natitirang agwa bendita. Ngunit nang tumama ito kay Damian, hindi ito umusok na tulad ng nangyari kay Isabel. Tila ito ay naging ordinaryong tubig lamang na dumaloy sa kanyang damit. Tumawa muli si Damian. Ang banal na tubig ay para sa demonyo. Seminarista, ako ay higit pa riyan. Ako ang pinakmulan ng sumpa. Itinaas ni Damian ang kanyang nga kamay. Ang manino salop ngang kapila ay tila nabuhay, gumapang sa mapader asahig. At bumong nga nga matutulis na kamay na sumusugot kina Kyle at Marco. Habang sila ay abala sa pag-iwas sa mga atake nga nino, nagsimulang marinig ang isang pamilyar na tunog mula sa labas. Isang pagkaluskos, daan-daan, libo-libo, ang hugbong madaga ay paparating. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na puting daga ang mabilis na tumakbo palapit kay Kyle. Si Elena. May dala itong isang maliit na piraso ng tela sa kanyang bibig. Isang hudyat. Ito na ang kanilang huling alas. Marco! Ngayon na! Sigaw ni Kyle. Habang si Marco ay bumubulong ng isang orasyon ng proteksyon para sa kanilang sarili, mabilis na binuklat ni Kyle ang piraso ng tela. Sa loob nito ay isang maliit na botelya na may lamang maitim at malapot na likido. Dugo ng baboy. Ang pinakakinahumalingan at kinamumuyan ng mabangkilan.
Ginawa ni Kael ang pinakamapanganib na sugal. Mula sa kanyang libreto, sinimulan niyang bikasin ang isang sinaunang orasyon ng pagtatali. Isang ipinagbabawal na ritual na kumukuhang lakas mula sa sariling buhay ngang gumagamit habang siya ay nagsasalita. Ang mga binasbasang lubid na kanilang ikinalat kanina ay tila nabuhay. Gumapang sa sahig na parang mga ahas at mabilis na pumulupot sa mga paa ni Damian. Nagulat si Damian sa biglaang pag-atake. Isang murang salamangka, sigaw niya. Ngunit habang sinusubukan niyang kumawala, mas lalong humihigpit ang tali. Ito ang pagkakataong hinihintay nila. Para sa lahat ng iyong biktima, sigaw ni Marco. At buong lakas na ibinato ang botelye ng dugo. Sumabaw ito sa dibdib ni Damian na nakalat ng mabahong amoy sa buong kapilya. Sa sandaling iyon, ang madambuhalang daga na nagsisimula ng pumasok sa kapilya ay biglang huminto. Ang kanilang mapulang mata ay hindi na nakatingin kina Kael, kundi sa kanilang amo. Ang dating bulak na paksunot ay napalitan ng isang bagay na mas primal, isang hindi mapigilang gutom. Ang amoy ng dugo ay naalis sa kontrol ni Damian. Ang unang daga ay tumalon, pagkatapos ay ang pangalawa, at sa isang iglap, ang buong hukbong nga halimaw na kanyang nilika ay sumugot sa kanya, isang along ng mapangil at kuko. Ang ngasigaw ni Damian ay puno ng hindi makapaniwala, na naging ngasigaw ng purong sakit at takot, bago ito tuluyang nilamon ng ingay ng kanyang sariling maalaga. Sa pakbaksak ng kanilang pinuno, ang sumpa sa maligaw ay humina, ang maanino ay bumalik sa kanilang masulok, ang madaga, pagkatapos ubusin ng kanilang amo, ay nakawatak-watak at tumakbo pabalik sa kadiliman ng gubat, pagod at sugatan, ngunit naktagumpay, mabilis na tinungo ni Kael, Marco at Elena ang ilalim ng lupa. Naabutan nila si Lito at ang iba pang mabihak na manggagamot, na ngayon ay gising na at unti-unting bumabalik sa kanilang sariling pag-isip. Ang muling pakikita ng makapatid ay puno ng luha at pagsisisi. Patawarin mo ako kuya, umigbi si Lito. Niyakap siya ni Kael ang mahigpit. Tapos na ang lahat, uwi na tayo. Inalok nila ang lunas sa mga residente nga maligaw na naging bangkilan. Ngunit hindi lahat ay tumanggap. Isang matandang lalaki ang nagsalita para sa kanila. Wala na kaming babalikan pa. Sabi niya, ang kanyang boses ay punong isang malungkot na pagtanggap. Ang aming nga pamilya ay natatakot sa amin. Ang aming nga buhay ay winasak na. Ang anyong ito, kahit na isang sumpa, ay nagbibigay sa amin ng lakas. Sila ay nanumpa. Isang panatangang dugo, naalis sila sa maligaw, makakawatak-watak sa malalayong lugar, at hindi na kailanman mananakit ng tao. Sila ay mabubuhay na lamang sa pagkain ng nga hayop. Sa kabila ng pag-alala ni Kael, wala siyang nagawa kundi igalang ang kanilang desisyon. Sa pagsikat ng araw sa isang nakbagong maligaw, nagpaalam na sila. Si Elena ay nagpakita sa kanila sa huling pagkakataon, hindi na bilang isang bangkilan, kundi bilang isang maliwanag at payapang kaluluwa. Salamat, bulong niya, bago tuluyang maglaho sa liwanag ng umaga. Sa bukana ng baryo, naghiwalay nga landas ang tatlong bayani. Si Marco ay babalik sa kanyang seminaryo. Ang kanyang pananampalataya ay sinubok ngunit mas pinatibay. Si Kael at ang nagsisising si Lito ay nagsimula na sa kanilang mahabang paglalakbay pauwi. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal para sa makapatid. Ngunit ang mga alaala ng maligaw ay mananatiling isang pakla sa kanilang mga kaluluwa. Isang araw, habang nasa palengke, narinig ni Kael ang usapan ng mga mangangalakal mula sa isang malayong probinsya sa timog. Nakukuwento sila tungkol sa isang kakaibang salot na dumapo sa kanilang lugar. Ang maalagang hayop ay natatakbuang patay. Ang kanilang nakatawan ay lasok-lasok. Pakalipas ang isa pang linggo, isa pang balita ang dumating mula naman sa Hilaga. Isang manlalakbay ang nawawala sa gubat, at ang tanging natakbuhan ay mapiraso nga ang kanyang damit na may mabakas ng dugo. Alam ni Kael. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang mabunga ng mabinhing ikinalat mula sa maligaw. Ang ilan sa mabangkilan ay hindi tumupat sa kanilang panata. Ang kasamaan ay hindi nila tuluyang napuksa. Ito ay nagwatak-watak lamang, nagugat sa mabagong lupa, naghihintay ng bagong kadiliman. Natapos ang laban sa barangay Maligaw, ngunit naintindihan ni Kael na ang digmaan laban sa anino ay walang katapusan.
Ang mundo ay isang mas malaking gubat at sa bawat sulok nito, maaring may isang halimaw na nag-abang, isang paalala na ang kasamaan ay hindi na mamatay. Ito ay nagbabago lamang ng anyo